Magandang umaga po muli sa bawat isa. Sa ngayon ay magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral dito sa aklat ng Hebreo. At ito na po ang ika-20 mensahe natin, ikawalo sa chapter 11 at ikapito sa mga tinatawag na Ancients of Faith. Hinihiling ko na lahat ay tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos na ating babasahin. At kasama na po ang pagbubukas sa inyong mga Biblia sa aklat ng Hebrews chapter 11, 22 and 23. Hebrews chapter 11, 22 and 23. Sa nakaraan ay sinubukan kong talakayin sa atin ang tatlong tao na si Isaac, Jacob at Joseph, pero tayo po ay kinapos ng oras. Kaya sa araw na ito po ay isasama ko sa dalawang talata na ito tungkol kay Joseph at sa mga magulang ni Moises. Sana po ay hawak-hawak ninyo ang inyong mga Biblia. Meron din kayong ballpen at papel. Ipaalala ko lang sa inyo na napakahalaga ng kaunawaan sa mga pinili ng Diyos. Kaya tayo po ay hindi basta-basta nagbibigay ng mensahe na taliwas sa sinasabi ng Biblia, sapagkat wala naman akong hangaring anumang bagay sa inyo at maging sa aking mga tagapakinig. Nawa po ay natututo kayo at siyempre ay kasama na diyan ang unti-unting pagbabago tungo sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin na po natin Hebrews 11, 22 and 23. By faith, Joseph, when his end was near, spoke about the exodus of the Israelites from Egypt and gave instruction concerning the burial of his bones. 23. By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child and they were not afraid of the king's edict. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo. Dalangin ko na ang dalawang talatang ito ay magbigay sa atin ng karagdagang kalusugan sa ating mga espiritual na mananatili hanggang sa wakas ng ating buhay. At nais ko ring ipaalala sa inyo na itong mga talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng kaunawaan ng isang mananampalataya sa lumang tipan. Makikita po natin ang kanilang koneksyon bagamat tayo ay nasa New Covenant na. At maalala ko nga yung sinabi ng unang Korinto 10:6 na ang mga bagay na ito sa lumang tipan ay ibinigay na mga halimbawa para makatuto tayo sa aral tungkol sa kanila. Kaya tara na po at pag-aralan natin ang dalawang talatang ito na binasa natin at balikan ko ang verse 22, ganito ang sabi. By faith, Joseph, when his end was near, spoke about the exodus of the Israelites from Egypt and gave instruction concerning the burial of his bones. Ang Jose rito, mga kapatid, sapagkat maraming Jose sa Biblia, pero ito yung unang Jose na anak ni Jacob sa kanyang asawang si Leah. Siya yung tinawag na the dreamer, pero kung titingnan din ninyo si Joseph na naging asawa ni Mary, ay palagi rin siyang nakatatanggap ng mensahe sa pamamagitan ng panaginip. Alam natin na si Jose ay ibinenta ng kanyang mga kapatid dahil sa kanilang pagseselos hanggang sa siya ay mapapunta sa Ehipto, at yun ang naging dahilan para ang mga Israelita ay mapunta rin doon. Sa patnubay at gabay at presensya ng Diyos ay alam natin na siya ay naging prinsipe ng Ehipto. Kaya nga po ang talatang ito, siya ay nagsasalita sa mga Israelita, mga kapatid, mga pamangkin, at lahat ng mga napapunta roon ay sapagkat alam niya na malapit na ang kanyang hangganan o hangganan ng kanyang buhay. Isang bagay na makita natin na nandoon ang kanyang pananampalataya hanggang sa wakas ng kanyang buhay. At yan nga yung sinasabi ko sa inyo na tila'y pinapakita ng author sa atin, kundi man ng banal na espiritu, na napakahalaga ng sustained faith to the end. Sustained faith to the end.
nabanggit ko sa nakaraan na kapag ka ang pananampalataya natin, maganda man ito sa pasimula, maganda man ito sa kalagitnaan ng ating buhay. Pero pag yan ay hindi nakarating doon sa ating hangganan, ay mapanganib pa rin po. At nais ko sabihin sa inyo na walang kasalanan ang Diyos sa anumang bagay na ikalalayo natin sa Kanya. Alam natin na binabalaan tayo sa mga gawa ng laman at alam din natin na ibinigay na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin tungo sa makadiyos na pamumuhay. Nababanggit yan sa 2 Pedro 1:3 upang sa gayon ay hindi natin masisisi ang Diyos kundi tayo na lang po ang dahilan kung sakasakali. At ipaalala ko nga sa inyo na si Isaac ay matanda na, nawala na ang kanyang malinaw na paningin sa ibinigay sa atin dito as an ancient of faith. Si Jacob naman ay matanda na at wala na ang kanyang lakas at ngayon naman ay sinasabi na when his end was near para kay Joseph na nangangahulugang matanda na rin siya. Maganda rin itong ipaalala na alam natin ang katotohanan na lahat ng tao ay tatanda at kailangan itong paghandaan. Tandaan natin mga kapatid na ang buhay natin ay hindi para sa mundong ito. Inilaan ito ng Diyos para paghandaan natin yung tunay na buhay sa kanyang piling sa walang hanggan. At para makamtan natin yan ay kailangan ng totoong pananampalataya. Alam nyo, marami na po akong nakita na sa kanilang kabataan o sa kalagitnaan ng kanilang buhay ay talagang matitindi ang kanilang pagsasalita tungkol sa pananampalataya. Pero ngayon ay nakakalungkot na marami sa kanila ay mga nangawala na. Karanasan ko po yan bilang nagpastor na rin sa mga ilang iglesia sa aking buhay. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos na kahit papano hanggang ngayon, pagkatapos ng 40 taon ng pagiging Kristiyano, ay nandiyan pa rin ako. Purihin ang Diyos. Ano ang sikreto ng bagay na ito? Unang-una, siyempre, ang kaalaman sa banal na kasulatan. Sapagkat naniniwala ako ng kaunawaan sa Biblia ay makakaepekto ng malaki sa ating pamumuhay. At kung ang natututunan mo halimbawa ay ang mga pagpapala ay katulad ng mga Israelita na mga bagay sa mundong ito ang ipinangako ng Diyos sa kanila, ay nanganganib na ang puso mo ay matuon sa mga bagay sa mundong ito at hindi ang mga pangwalang hanggan. Isang bagay pa na kapag ka ang pananampalataya natin ay tama, ay talagang magre-rely tayo sa Diyos at ang Diyos na ito ay tapat na tayo ay palalakasin at patitibayin sa ating mga pananampalataya. Isang bagay pa na sinabi rito tungkol kay Joseph ay yung ganito. He spoke about the exodus of the Israelites from Egypt. He spoke about the exodus of the Israelites from Egypt. Diyan ay makikita natin na nagsasalita siya beyond his time, knowing his death is coming. At yan ay tunay na pananampalataya na alam mo na kahit ikaw ipapanaw sa mundong ito ay magpapatuloy ang iyong pag-asa sapagkat ang Diyos ay pangwalang hanggan. At ang bagay na yan ay pananampalataya niya sa narinig niya mula kay Abraham. Naniwala ako na ito ay ipinasa rin ng kanyang mga magulang sa kanya, kung kaya't pinanghahawakan niya ang bagay na ito. Sinabi ng Genesis chapter 50, 22-26. Ito yung mga salita ni Joseph. Sinabi, Joseph stayed in Egypt along with all his father's family. He lived 110 years and saw the third generation of Ephraim's children. Also, the children of Machir, son of Manasseh, were placed at birth on Joseph's knees. Then Joseph said to his brothers, I am about to die, but God will surely come to your aid and take you up out of this land to the land he promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Verse 25.
And Joseph made the Israelites swear an oath and said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up from this place. So Joseph died at the age of 110, and after they embalmed him, he was placed in a coffin in Egypt. So yan po ay mga salita tungkol kay Joseph. Alam niya na mamamatay na siya pero ipinaalala sa mga Israelita kung bakit sila ay nandoon sa Egypt at sinigurado niya na sila ay ilalabas ng Diyos mula doon. Ngayon po alam natin na pagkatapos na mamatay ni Jose at nagkaroon ng bagong paraon sa Egypt na hindi siya kilala, ay hindi na kinilala ang kanyang kontribusyon sa panahon ng 7 taong taggutom. Nakalimutan na nila na isang Hudyo ang sumagip sa kanila sa kapanahunan na maaring nagdulot sana ng malaking problema sa Ehipto at maraming namatay kung hindi dahil kay Jose. At ano ang ginawa ng haring ito na hindi niya kilala si Joseph? Pinasimulan niyang i-oppress kalaunan ang mga Israelita. Pero alam ni Jose na lahat ng mga salitang ito na ipinasa sa kanya, hindi natin alam kung mula kay Isaac o kaya ay kay Jacob na narinig niya ang salitang ito. Pero makikita natin na sa unang panahon ng mga pinili ng Diyos, ang salita ay pinagpapasapasahan lamang nila sapagkat wala pang mga nagsusulat na katulad sa ating kapanahunan o kaya ay maging sa panahon man lamang ni Moises na siyang mga sumulat sa mga naunang aklat ng Biblia. Kaya sa mga panahon na yon ay napakahalaga ng hindi pagsisinungaling at siyempre ang pagtitiwala sa boses ng kanilang mga magulang. At yan si Joseph na pinaniwalaan niya ang mga sinabi sa kanya ng kanyang mga ninuno. Ganito naman ang sabi ng Genesis 15:13 at ito yung pinagmulan ng sinabing ito ni Jose sa kanyang mga kababayan. Genesis 15:13, Then the Lord said to him, kay Abraham po ito, Know for a certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and that they will be enslaved and mistreated there. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. You, however, will go to your ancestors in peace and be buried at a good old age. In the 4th generation, your descendants will come back here, for the sin of the Amorites has not yet reached its full measure. So ito po yung sinabi ng Diyos kay Abraham noon pa. Ang kaganapan dito ay nung nangako ang Diyos kay Abraham na magkakaroon na siya ng anak na katulad ng ipinangako sa kanya, walang iba kundi si Isaac. Makikita natin sa sinabi ng Diyos sa kanya ang mga ilang katotohanan na ang kanilang pananatili bilang mga alipin sa Egypto ay 400 years. Pero ang kabuuan, mga kapatid, ay 430 years. Pero yung naunang 30 taon nila doon, hindi sila alipin sapagkat si Jose nga ay tumatayo bilang pangalawang pinakadakilang tao sa Ehipto. Pero katulad ng kinuwento ko sa inyo na dumating sa punto na namatay si Joseph at hindi na kinilala ang kanyang mga kontribusyon, kaya naman sila ay magiging alipin sa loob ng 400 taon. Pero sabi ng Diyos na parurusahan niya ang bansang ito at sila'y lalabas doon na may kayamanan. At alam natin na yan ay nangyari pag binasa natin pasimula sa chapter 3 na kung saan ay pinababalik na si Moises doon para pangunahan ang mga Israelita sa pagsagip ng Diyos sa kanila. Kaya kung papansinin natin lahat ng salita ng Diyos na alam natin na hindi lamang 500 taon bago mangyari ay talagang nagkakaroon ng katuparan. Ganyan katindi
ang katalinuhan at karunungan at kaalaman ng ating dakilang Diyos. Punta tayo dito sa susunod na saknong na sinabi tungkol kay Joseph. Gave instructions concerning the burial of his bones. Gave instructions concerning the burial of his bones. Ang salitang ito ay nagpapakita ng kasiguraduhan ni Jose na talagang mangyayari ang salita ng Diyos. At nais kong makita niyo ang katotohanan na hindi inilibing si Jose sa Ehipto, kundi malamang ang kanyang bangkay o ang kanyang ataol ay inilagay sa lugar ng mga Israelita. Ganito ang sabi ng Genesis 50:26. Genesis 50:26. So Joseph died at the age of 110, and after they embalmed him, he was placed in a coffin in Egypt. Ang kabaong na yan ay nandoon sa loob ng 400 years hanggang sa ito ay dalhin ni na Joshua sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ang kabaong na ito ay nagsisilbi bilang patutuo na ang mga Israelita ay babalik sa lupain na pangako ng Diyos sa kanila, at ang katibayan nga ay yoong kabaong na nandoon na alam ko na nakikita ng bawat Israel doon sa Ehipto. Marahil ay may mga ilang nagtatanong na mga bata, kabataan, bakit may kabaong diyan? Bakit hindi inililibing yan? At yan ay nagpapakita o nagpapaalala sa kanila na isang araw ay una sa lahat, magiging alipin sila at matatagalan sila doon, at sa panahon ng kanilang kahirapang dinaranas sa kamay ng mga Ehipsyo ay patutuo na isang araw gagawa ang Diyos ng hakbang para sila ay ilabas sa lugar na yan. That is the testimony of Joseph's coffin. Ganito ang sabi ng Exodus 13:19. Moses took the bones of Joseph with him because Joseph had made the Israelites swear an oath. He had said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up with you from this place. So nag-fast track po tayo sa hinaharap nila at ipinapakita yung panahon na ito ay pasan-pasan na ng mga Israelita nung sila'y lumabas na mula sa Egypt. At alam nyo ang isang bagay pa tungkol dito, ang kabaong ni Jose ay una sa lahat pasan-pasan nila ng 40 years. Marahil ay may mga nagre-reklamo, bakit hindi pa natin ilibing dito? Bakit di na lang natin iwanan ito samantalang sila ay hirap na hirap doon sa ilang? Pero malamang din ay mga nagsasabi o nagpapaalala sa kanila na sila ay makakarating sa promised land, at ang patutuo ay salita ng kanilang mga magulang. Iyan ang ipinapakita ng kabaong ni Jose. At dahil hindi naman na natin madaanan ito, ganito ang sabi ng Joshua 24:32. Joshua 24:32, and Joseph bones which the Israelites had brought up from Egypt, they buried at Shechem in the tract of land that Jacob bought for 100 pieces of silver from the sons of Hamor, the father of Shechem. This became the inheritance of Joseph's descendants. Ngayon naman po, nung ito ay inilibing doon sa lupang naging bahagi ng mga anak ni Jose, ay patutuo na sila ay naging alipin ng 400 years at sila ay naglakbay sa disyerto ng 40 years, at ang lahat ay nangyari sa pag-iingat at kapangyarihan ng Diyos sa kanila. So anong magandang ipamagat sa bahaging ito na nagsasabi tungkol kay Jose? At ito po ang nakikita ko. Genuine faith place eternity above all. Genuine faith place eternity above all, sapagkat naniniwala ako na hindi lamang ito inilabas ni Jose doon sa Egypt para madala doon sa lupang pangako sa kanila, kundi naniniwala rin siya sa muling pagkabuhay ng lahat ng mga patay na nais niyang ang kanyang katawang ibabangon
ay kasama ng kanyang mga kababayan. Yan po ang nakikita po na mensahe sa atin sa verse 22. Punta tayo dito sa verse 23. Sabi rito, by faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child. And they were not afraid of the king's edict. Ngayon po, ang tinutukoy naman dito ay ang mga magulang ni Moises. Nangangahulugan ito na sila man ay may pananampalataya rin at alam ko na ito ay paglalarawan sa buhay ni Jose at sa ni Maria lalo't higit ng ating Panginoong Kristo. Kinailangan ng magulang na tapat sa kanilang pananampalataya sa buhay ng Panginoon at maging itong si Moises na tagapagligtas ng Israel at ang Panginoon naman ay tagapagligtas ng sangkatauhan. Tayo ay nag-uusap na ngayon tungkol sa isang bagay na naganap sa Ehipto na. Nandoon na ang mga Israelita at sila ay unti-unti nang dumadami at katulad ng sabi ko na hindi sila kilala ng isang bagong hari kung bakit sila nandoon at ang ginawa ni Jose lalo na kung kaya't unti-unti ay kinatakutan sila dahil sa kanilang sobrang pagdami. At yan ang nagagawa ng boses ng Panginoon. When He said, they will become a nation, it will happen. Kaya sa panahon na yan, para hadlangan sana ang pagdami ng mga Israelita ay ipinag-utos niya ang pagpatay ng kumadrona sa lahat ng ipapanganak na lalaki. Pero alam natin, may 2 kumadrona na nabuhay sa kanilang conviction para hindi nila isakatuparan ang sinabi ng paraon. Kaya nga't ang nangyari ay nung maipanganak si Moises at nakita nga ng kanyang mga magulang isang bagay na kakaiba sa kanila, ay pinotektahan nila ito pansamantala. So, ganito ang unang bahagi ng sinabi tungkol sa mga magulang ni Moises. By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born. It is by their faith that they acted accordingly. May pananampalataya sila, pero hindi nila sinabi, hayaan mo na dyan, ililigtas yan ng Diyos kung gusto niya. Hindi gano'n ang Diyos, hindi gano'n ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay kung meron tayong dapat gawin at meron tayong bahagi o meron tayong kailangan gawin, ay kailangan nating gawin. Hindi pwedeng manood lang tayo. Halimbawa, sa evangelism, sa soul winning, hindi natin pwedeng sabihin na dadalhin ng Diyos ang gusto niyang dalhin. Samantalang iniutos sa atin na humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita, gumawa ng mga alagad. May bahagi tayo sa lahat ng plano ng Diyos at yan ay mahalagang bagay na tanggapin natin. Isang bagay pa sa mga magulang ni Moises ay hindi muna nila inisip ang kanilang sarili, kundi ang para sa kanilang anak. Sa tingin ko, mga kapatid, base sa ipinapakita ng Mateo Kabanata 2, ay marami talagang namatay. Ano ang ibig ko sabihin? Because that was the comparison of what happened during the days of Jesus Christ. Nang ang Panginoon Kristo ay sanggol, ay kailangan din siyang itakas ng kanyang mga magulang, maraming bata ay pinatay ni Herodes dahil sa bagay na yon. At naniniwala ko na during the time of Moses, a lot of children was killed by the Pharaoh. Pero dahil sa hakbang ng kanilang mga magulang, ay naligtas sila pareho. At yan yung katulad ng napag-usapan natin sa nakaraan na kung rarasunan mo ang hindi mo dapat paggawa sa iyong bahagi, pwede naman. Kaya lang, mga kapatid, may bahagi tayo sa mga plano ng Diyos na dapat ay isagawa natin sapagkat may pananagutan tayo. Ang susunod na saknong natin ay sinabi, because they saw he was no ordinary child. Because they saw he was no ordinary child. Diyan ay makikita natin na ginamit ng Diyos ang panlabas na anyo ni Moises para magkaroon sila ng palatandaan at gumawa ng hakbang. Huwag na natin pag-isipan kung ano yung meron kay Moises sa kanyang pagiging sanggol.
ang nais kong makita natin ay yung sinabi rito na gumawa ng hakbang ang kaniyang mga magulang sapagkat sila ay may nakita. May nakita sila, may bahagi sila at ginawan nila ng hakbang. Isang bagay pa. Para itong nagsasabi na meron silang spiritual eye na nakikita yung mahalagang bagay na kailangan nilang gawin. Hindi lamang dahil anak nila ito, hindi lamang dahil mahal nila ito, kundi dahil may nakita sila na isang bagay na kailangan nilang hakbangan at gawan ng paraan hanggang sa kaya nilang gawin. Because they saw him was no ordinary child. Ang susunod na saknong ay sinabi niya, hid him for 3 months after he was born. Hid him for 3 months after he was born. Bakit kaya hindi na lang nila tinutuloy-tuloy, Mga kapatid, ganito. Bilang may karanasan sa mga bata, sa mga sanggol, ay ito yung nakikita ko sa mga bata o kaya nakita ko sa aking mga anak na kapag kayan ay sanggol na sanggol pa, kalimitan lang na problema niyan ay yung gutom o kaya ay basa at yun ay iiyak o kaya ay magrereklamo pero hindi pa malakas ang iyak niyan. Pero pagdating ng marunong na itong makakita, marunong na itong magsalita ng pagtugon sa ating paglalaro sa kanila sapagkat nakakakita na nga sila, ang bata ay nagbabago na. Lalo na ang 3 months, malaki na ang potential nito na marami nang gagawin nito. Pwede na itong ngumingiti sa iyo, pwede na itong umiyak na minsan ay walang kadahi-dahilan. O kaya ay sabihin natin, pag yan ay nagutom at hindi mo kaagad nabigyan ng katugunan sa gutom na yon, talagang iiyak yon. At kapag kayan ay nagutom, ay talagang pag pinabayaan mo siya na dumede ng dumede, kalaunan ay makikita mo na kahit busog ay umiiyak. At alam nyo, ang kalimitang dahilan ay yung kabag naman. Yun naman ang isang bagay na talagang grabe ang pag-iyak ng mga sanggol pagka sila ay dinatnan ng ganon. Wala naman sigurong bata na hindi inabot ng mga ganito. Na kapag ka nagutom, iiyak yan na walang kadahilan, pagngangawa yan at malakas na siyempre ang kanyang boses dahil siya ay 3 buwan na. Pagka yan naman ay kinabagan, iiyak yan na talagang minsan ay pinupuyat ang maraming mga magulang dahil sa ganyang nararamdaman ng bata. Tumatrabaho na kasi yung kanilang mga senses at minsan nga lang, pag yan ay nagugulat sa kanilang tulog, magngangawa talaga yan. O kaya ay isang bagay pa ay kapag ka naman kinulang sa tulog, iiyak talaga yan. Ano ang punto ko dyan? Ang punto ko dyan ay mahirap nang itago si Moises sa mga kapanahunang yan. Idagdag ko pa ito, na yung sanggol kapag ka nasanay sa amoy ng kanyang nanay, alisin mo yon, makikita mo na yung bata hahanapin niya yung amoy ng kanyang nanay. O kaya sabihin na natin na mukhang nagpa-practice lang ng kanyang boses, sinasabi ito ng mga magulang, na kapag kayong kanilang anak ay iyak ng iyak na walang kadahi-dahilan, ay sasabihin ng mga ilan, nagpa-practice lang para maging singer. Totoo po kasi yan, na kapag ka ganitong mga edad ay ang hirap ng itago ng bata, mag-iiyak yan. At sa panahon na yan, ay sa Ehipto ay nandoon yung Gestapo type, pinapasok ang mga bahay ng mga Israelita at chinecheck at kung merong mga sanggol na lalaki doon. Kaya nakakatakot na itago itong sanggol na ito. Nakukuha niyo mga kapatid? Now, sabi rito, they were not afraid of the king's edict. They were not afraid of the king's edict. Yan ay nung una. Ang pagkatakot mga kapatid ay isang bagay na rason natin kung bakit tayo ay nagrarason din para hindi gawin ang kalooban ng Diyos. At tandaan ninyo ang katotohanan ito, na ang pagkaduwag ay walang pagkaiba sa mamamatay tao, sa mapakiapid. Ang sinasabi ko sa inyo ay yung nandun sa Pahayag 21:8 na pareho lang ang kanilang kahinatnan ng mga sinungaling sa mga duwag. So akala natin kasi
ay natural lang ang pagiging duwag. Natural lang ang may pagkatakot tayo sa mga ilang bagay, pero iba yung sinanay mo na ang iyong sarili na maging wala namang katotohanan mga takot sapagkat yan ay trabaho ng dyablo, na tayo ay bigyan ng pagkatakot at tayo ay magduda at pagkatapos ay hindi tayo nagiging kasangkapan ng Diyos. Maganda yun mga kapatid, napaalala sa atin. Bakit ang daming Kristiyano na hindi nagagamit ng Diyos? Kung titingnan nyo naman ay hindi talaga yung wala silang kakayanan. Tumatagal sila sa kanilang pagiging Kristiyano pero minsan ang kaduwagan talaga ang dahilan nito. Natatakot sila sa kanilang mga buhay. Natatakot sila at lumalabas na wala silang takot sa Diyos. Sapagkat sinabi naman ng Panginoon, ang sino mang natatakot sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At sinabi pa, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, subalit hindi naman nakakapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Naniniwala po ba tayo diyan sa mga salitang yan ng Panginoon? Alam nyo, tinatanong ko po yan para lang makita nyo na yung mga pagrarason natin kung bakit tayo hindi nagagamit ng Diyos, mga kapatid, hindi yan balido na rason para hindi tayo magpagamit sa Diyos. At minsan nga, pride lang eh. Ang nakikita ko, marami, inaalagaan lang yung reputasyon. Ang tanong ko, na born again kaya ito? Yun ang sinasabi ko, pagka ganon. Reputasyon mo lang, hindi mo mabitaw-bitawan para makagawa sa ubasan ng Diyos. Mga kapatid, bahala na kayo doon. Pero yan ang mga ilang bagay na nagagawa ng pagkatakot. Now, sinabi ko rito, after they have done their part, they let go the child and God did His part. Ulitin ko. After they have done their part, they let go the child and God did His part. Basahin ko itong sinabi ng Exodus 2, 3 to 8. Exodus 2, 3 to 8. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. Verse 4. His sister stood at the distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile and bathed, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and saw the body. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Yes, go, she answered. So the girl went and got the baby's mother. Tingnan niyo mga kapatid, pagka wala na tayong magawa, tapos na tayo sa pananagutan. Ganyan ang mga magulang ni Moises sa sanggol na Moises. Pero anong ginawa nila nung wala na silang paraan para maitago pa? Ito po, kumuha ng basket yung babae. Sinabi kong babae maganda itong kwento rito sa Exodus chapter 1 and 2 sapagkat ang namamayagpag diyan ay mga nanay. Yung dalawang komadrona at saka itong si Jochebed sapagkat yun ang pangalan ng nanay ni Moises. Now, makikita natin na lahat ng hakbang na kailangan niyang gawin ay ginawa niya maging ang pag-uutos marahil dito kay Miriam para bantayan ang sanggol. Kaya naman siya ay nagpresenta na kukuha ng mag-aalaga. Mga kapatid, makikita natin na yon ang mga ginawa ng nanay ni Moises. Ano naman ang bahagi ng Diyos sa bagay na ito? Unang-una, ayong conviction marahil ng babaeng ito na pupunta doon sa Nilo sa panahon na yon. Naniniwala ako na it is already under the orchestration of God during that time. And then, siya pa yung nakakita ng basket na kung saan ay inutusan niya ang isa sa kanyang mga attendant na kunin yung basket na yon. Pagkatapos niyang buksan ito, nakita niya yung bata na umiiyak at nagkaroon siya ng matinding damdamin o pagkahabag dito.
At sinabi nga niya, isa ito sa anak ng mga Hudya. And then sinabi pa na nagpresenta si Miriam na kukuha ng mag-aalaga sa sanggol na pumayag naman yung babae. Now, mga kapatid, makikita natin na ang Diyos na ang gumawa doon sa mga bagay na hindi kaya ng tao para lang matupad ang kanyang salita, pangako at layunin. At ano ang ginawa ni Miriam? Tinawag niya ang kanyang nanay. So makikita nyo na ang nag-alaga kay Moises ay ang nanay niya mismo. Nawala na yung pagkatakot sa maaring pagkatuklas ng mga sundalong Ehipsyo na meron silang itinatagong sanggol. Pangalawa, hindi niya na problema ang lahat ng pangangailangan ni Moises. Pero naniniwala ako na dapat ay maging responsable na naman itong si Jochebed bilang tagapag-alaga kay Moises. Anong unang-una niyang gagawin? Yung pagiging artista. Artista na hindi talaga niya anak itong si Moises. Na pinapaniwalaan ko na hindi niya matiis minsan na talagang ito ay padededein niya sa kanyang sariling gatas. At dahil doon ay talagang napagkakamalan siya na magaling mag-alaga ng bata. So ang daming naging provision dito sa naganap sa buhay ni Moises dahil na rin sa pananampalataya ng kanyang mga magulang. Pero alam niyo ang pinakamatindi na ginawa nitong si Jochebed ay noong si Moises ay nagpasimula ng mag-aral sa UE. Ano yung UE? Mga kapatid, hindi po University of the East, kundi University of Egypt. Doon sa Egypt ay pag binasa nyo ang Acts chapter 7, ay ikinukwento doon kung gaano katindi ang edukasyon ni Moises sa universidad na yon. Ano ang ibig sabihin yan? Kaya naman siya una naging kasangkapan ng Diyos para tagapagligtas ay dahil sa kanyang nalalaman. Maraming bagay mga kapatid. Halimbawa ay nung labanan niya yung mga tao doon sa may balon na tinalo niya kaya niya naging biyanan si Jethro. Pero ito naman ang nais kong makita natin na sa kabila ng lahat ng mga ito ay ang effort ng kanyang ina na turuan din naman si Moises. Kailangan niyang labanan yung ikinikintal ng sanlibutan sa isip ng kanyang anak. Kailangan niya paglabanan ang kanyang emosyon para sa kanyang anak. Kailangan niyang turuan ito, kintalan ng kaisipan na hindi siya Ehipsyo, kundi siya ay isang Israelita na may higit na pangako ang Diyos sa kanya, sa kanila. At yan ay makikita natin kung paano tinanggihan ni Moises sa susunod na mensahe na po ito. Ang lahat ng mga yan at ang bida dyan, ang gumawa ng mahakbang dyan, ay walang iba kundi ang kanyang nanay na si Jochebed. So ano ang masasabi natin dito sa pananampalataya ng mga magulang ni Moises? At ang nakikita ko na magandang pamagat dito ay genuine faith, respond correspondingly. Genuine faith, respond correspondingly. Ang totoong pananampalataya, ang tunay na wagas na pananampalataya ay tumutugon kung ano ang kailangang itugon sa pagkilos ng Diyos. Ulitin ko lang yung dalawang pamagat na ibinigay ko. Kay Joseph, sinabi, by faith Joseph, when his end was near, he spoke about the exodus of the Israelites from Egypt and gave instruction concerning the burial of his bones. At ang pamagat ko diyan ay genuine faith, place eternity above all. Genuine faith, place eternity above all. At sinabi sa verse 23, by faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw him was no ordinary child and they were not afraid of the king's edict. At ang pamagat ko diyan ay genuine faith,
respond correspondingly. Genuine faith, respond correspondingly. Ang tunay na pananampalataya ay tumutugon sa pangangailangan, lalo na ang hinihiling ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi lamang po nawa na tayo ay nangatuto sa mga pananampalatayang ipinapakita sa atin dito. Naniniwala ko na ang mga kapahayagang ito na ibinibigay ng Diyos sa akin ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga nakikinig sa mensaheng ito. At tandaan natin ang isang katotohanan, pag hindi ka kikilos, mayroon kang pananagutan sa kawalan ng pananampalataya kung paano naman ay pinagpapala ng Diyos o kaya ay ginagantimpalaan ng Diyos ang bawat hakbang ng pananampalataya. Magandang araw po sa bawat isa. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. Sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Amen.